Good morning, church. Are you ready? Amen. So excited this second Sunday of the month. Ewan ko kung may surprise. Kinakabahan ako. Birthday ko kasi. But anyway, I am really surprised sa mensahe po ng Panginoon sa atin this morning. And I don't know how can allow me to share to you yung the things that God have spoken to us, no. It was a prophetic prayer. Lahat po ng sinabi ng Panginoon sa atin kanina after our worship or even as I came forward. Now, the Lord is really placing us, and I want you all to be ready. This is the heart of God. And as your pastor, ayokong ma-miss nyo po ito, especially, and even to those who are watching na wala po sa atin ngayon, na this will be a year of, sabi nga, this will be a year na that the God will go before us. Which means, if God is not moving, don't move. Or, sa Biblia, sa Book of Psalms, sabi Sheila. Ibig sabihin, pause. Because you will miss yung gusto ng Panginoon kung di ka doon niya dadalhin. Di ba? Sa buhay mo. So, gusto ng Panginoon na as you move, katulad ng panahon nila Moses, when the pillars of clouds by day move, or the pillars of fire by night move, you have to move. So, para maranasan natin yung gusto ng Panginoon, dapat naroroon tayo sa kung saan nais ng Panginoon na naroroon ka. Amen? And overflowing po yung joy. Umiyak po ako sa panalangin kanina kasi yung awit po kasi natin, di ba? Sabi niya gano'n, doon sa awit natin is so good to me. Di ba? Last year, we have a lot of things sa pinagdaanan. Lahat po tayo dumaan. Tama mo ba? And yung first word nga ni Pastor Henry last Sunday, humihinga ka pa. Which means, itong 2026, marami pang paghinga. Marami pang inhale, exhale. Diba? Which means, you receive from God, the giver of life, and you exhale what you have received from God. Now, that is what you will be your exercise throughout this year. The inhale and the exhale of the Word of God. Amen. Kaya nga ang revelation ng Lord, in our prayer starting Sunday, there will be a microphone here. Now, during our prayer time, the worship team will not leave this place. They will lead us in worship. Sabi nga nung worship leader natin, if the Lord leading us na ibigay kaagad yung word, no, the pastor will preach. Because this will be a year of new things. Things that we have never done before or experienced before. And it's only God, no, na magsasalita po sa atin, magtuturo sa atin, mag-i-instruct sa atin. Amen. And ito po yung susi na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So natatawa ako, I guess this is the Word of God. Actually, when we have our cell group last Friday, ito po yung naging talakayan ng mga tatay because one family was left behind in the camp because of the key, of the susi. No? And it was not only them na nakaka-experience pala na nakalimot ng susi. Dahil marami pala sa aming mga tatay ay may mga experience of leaving the key. So natatawa kami noon, pero this morning God opened my spiritual eyes that this is very important for us so that when we move, no, hindi tayo maantala, hindi tayo madidiskaril, hindi natin papapasukin yung anak natin doon sa rehas para magkasya kahit napalaking bata na. Kundi, we always carry that key, and that is the Word of God. Our weapon.
Amen. Amen. So, may mga one family na left behind. No, yung hindi nakasama, nakapunta uli doon sa palaya. Tapos yung isang tatay pala, nakakatawa ang mga istorya namin. May mag-isawa, pare-pareho silang may susi. Paglabas ng bahay, pagkapadlock nung gate, sabi ng asawang babae, dala mo yung susi. Eh, hindi nyo pala parehas dala. Di ba? Ako din, ganun din. Paglabas ko ng kotse, tinarado ko yung pinto, sarading kabilang pinto, awayin ko yung asawa mo. Yung asawa ko, yung susi. Tsug! Sarading kotse. Buti lang, may panahon ng lalamove. Noon, wala. Nung una kong kotse to, 20 years na po si Innova, ay wala talagang kailangan bumalik. From Batangas to Laguna para lang kunin yung spare key. So anyway, let's now begin to hear what God will be saying to us this morning. Amen. Okay, Psalms 90 verse 12. Ang topic po natin this Sunday is Heart of Wisdom. And this is the very prayer of Moses. No, nung siya actually, Psalms 90 is a prayer of a man of God. And that is Moses. And nakakatawa because at his age, malapit na po siyang I guess when he prayed this prayer in Psalms 90, he was almost 100. Now, wala naman po sinabi dito kung ilang taon na siya. But I believe, kasi nung pinanganak siya, kinuha siya nung asawa, yung kapatid ng Pharaoh, because yung kalalakihan po during that time, mga Hebrews, kailangan ipapatay ni Pharaoh kasi dumadami mga Hebreo o Israelites during that time na overpopulated na ang Egypt ng mga dayuhan or slaves. So kailangan patayin mga kalalakihan. Pero may plano ang Panginoon. So kung may plano ang Panginoon sa buhay mo, no, ang ginagawa ng enemy, patayin 'yon. Sirain, wasakin. Pero ang sabi ng Panginoon, pumarito siya para bigyan ka ng buhay. At ang buhay na 'yan ay buhay na ganap, buhay na kaaya-aya, buhay na nais ng Panginoon sa buhay mo. So, don't stop moving for this year 2026 because the enemy will always try to kill, to steal, and to destroy what God's plan in your life. So when you are feeling down, feeling low, feeling ka, stop and say, no weapon forms against me shall prosper. Amen. Because you have Jesus. Sabi nga nung binasa natin sa Romans chapter 8, ibinigay na ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na hindi niya pinagkait ang kanyang buhay para mamatay sa iyo at para mamatay sa akin. Tapos sabi pang ganoon, ano pa bang bagay ang hindi niya kayang ibigay na higit pa sa kamatayan na ibinigay ng kanyang anak? So every time you approach God, God will never say no to you. Amen? He will always say yes. Because He loves you, He loves me. Binigay niya na si Kristo, wala na siyang pwede pang hindi kayang ibigay. Amen. Because He has given us the life. And that life is Jesus. Amen. Pero ito po ang kailangan natin meron tayo. Kasi most of the time, nababalutan tayo ng mga nakikita natin, nararamdaman natin, nababasa natin, napapanood natin. At yun yung pumupukaw ng attention natin at ng puso natin. That's why Moses, leading the more than 2 million Israelites from slavery to the promised land, 2 million, sakit ng ulo po yun. Amen? Parang ayun ang maniwala. Di ba? And yet, he continued to trust God. He continued to seek God. Kaya nga pag may problema, lumalapit ka agad siya sa Panginoon. And that is what God wants us to have an attitude for this year 2026. If things are not going the way you want it to be, because God is putting you there, pray the prayer of Moses. Ang sabi po doon, sa The Passion, ang babasahin ko,
Help us to remember that our days are numbered and help us to interpret our lives correctly. Set your wisdom deeply in our hearts so that we may accept your correction. Iisa-isahin po natin yan so that you will understand yung prayer po ni Moses. Sabi po doon sa New King James, teach us to number our days that I may gain a heart of wisdom. Amen. Yan po ang kailangan natin ngayon. Wisdom. Wisdom is not something that we go to a school na kung saan matututunan mo yon. No, that is only a head knowledge or a learning knowledge. Yung pagpasok mo natin sa school o yung mga nababasa natin mga teaching materials o sa mga training natin, those are added knowledge, no? Which is good. But when time comes na ang buhay mo na ang nasasagi, ang damdamin mo na ang nasasagi, ang pamilya mo na ang nasasagi, yung kaba ng bigas mo ang nasasagi, nawiwindang ka na, hindi mo na alam kung anong knowledge ang gagamitin mo. And that's why Moses prayed this prayer. No, Lord, teach me to number my days right, that I may gain a heart of wisdom. So this year, I'll be celebrating my 62nd year. Magsi-62 na po ako on Wednesday. So, kadalasan, sineselebrate ko yung January 14 lang kasi yung birthday ko. Tama ba? So, doon ko lang nakikita, Lord, thank you. Maraming bagay pala nangyari sa buhay ko, pero umabot ako sa edad na to. Maraming sakit ako naramdaman, marami akong operasyon. Marami po akong operasyon na pinagdaanan. Sa likod, sa kamay, sa mata. So, sabi ko, Lord, hanggang doon na lang. Wala na iba pang bubuksan. Binuksan po yung likod ko nun eh. May tahi po akong ganyang kahaba sa likod. And then, yung pagbibisikleta, yan, na simento po ito. And then, ito pa pala yung balikat ko. Na dislocated shoulder. O, yung mata ko, mga 3 beses. No, marami pala. Pero ang sabi ng Panginoon, teach us to number our days right. So, beginning this 2026, your day, make your day to be your last day. Because we do not know what will happen tomorrow, right? So, every day of your life, you always make the best out of it. Gawin mo na yung pinaka-the best. Gawin mo na yung alam mo na pwede mong gawin sa trabaho, sa family, sa asawa, sa church. Because you never know what will happen next. Kaya ang sabi ni Moses, kung masusunod siya, ayaw niya na eh. Kasi ang titigas ng ulo ng mga Israelita. Matitigas ang ulo ng mga Israelita katulad mo at katulad ko. Pero dahil mahal sila ng Lord, no, sabi nga sa kanila sa English, ang ganda ng tawag sa kanila, hard-headed and stiff-necked. Matigas ang ulo at stiff-necked, matigas ang ulo. Pero ang sabi niya gano'n, no, help us to remember that our days are numbered. So every day of our lives, so I believe God gave us 365 days. For us to live one day at a time. For us to appreciate the goodness of God. So dapat yung goodness ng Lord for today, maranasan mo. Kasi ang sabi ng Word of God, they are new every morning. Great is your faithfulness. So don't look about what will happen tomorrow. Look about what God can do to you today. Amen. Para makita mo yung hands niya. Para makita mo yung goodness niya. Para maranasan mo yung biyaya niya. Because wisdom is the internal transformation, a state of being guided by a discontentment and love rather than just intellect. Na ibig sabihin, internal transformation. May problema ka, you need the wisdom of God on how to face that problem. Kasi the initial reaction
na pwedeng gawin mo ay umiyak ka pagka malaki ang problema. Tama ba? Which is the initial reaction, which is acceptable because you have feelings. You have emotion. Pag may problema talaga, the initial reaction mo is umiyak, matakot, magduda, at mawalan kagad ng pag-asa. Kasi that is your state of mind. Lagi ng tao, matakot. Amen? Pero ang sabi ng Lord, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So dapat kay Lord ka kagad titingin. Kay Lord ka kagad lalapit. Kaya nga sabi mo, help us to remember that our days are numbered and help us interpret our lives correctly. Set your wisdom deeply in our hearts so that we may accept your correction. Number 1, number your days. So today is Sunday. Today is the Lord's Day. Amen? So if you are holding your phone, I suggest put it into a silent mode or even keep it inside your pocket. Or do not have it vibrate kasi madidistract ka. Beginning today, January 11, as your pastor, I suggest, iwan mo muna yung cellphone mo for 2 hours. 30 minutes. Kasi 11:30, kailangan tapos na ako. Amen po ba? Pwede po ba yan? Amen. Kasi you will be distracted. And this kind of distraction comes from the enemy. And the enemy wants you to miss yung one word, yung rhema word, the now word na marireceive mo sa Lord ngayon. Kahit marami po akong sabihin, pero pag may na-receive kang rhema word, akin yun. Tanggapin mo yun. Kaya nga si Moses, teach us to number my days. Kaya nga pagka may problema siya, ang una niyang gagawin, pupunitin niya yung damit niya, luluhod siya, maglalagay siya ng ashes. Abo. Magpapatira pa sa Lord. Lord, bakit ganito mga binigay mo sa akin na mga tao ang titigas ng ulo? Kaya kung naubos po ang buhok ko sa buhok, kakapanalangin ko po sa inyo. Natatawa kayo, pero totoo, no? Pumuputi na yung buhok ko. So, wisdom daw yan. Okay. Sabi niya gano'n, number your days. Kaya nga in verse 10, let's go to verse 10, para maintindihan nyo. You've limited our lifespan to a more 70 years. So today po ngayon kasi ang sabi, kasi nung panahon nila Noah before the flood, ang buhay po noon maganda. No, malinis ang hangin. Kasi after the flood na-contaminate ang buong mundo. Especially sa panahon po natin kasi ang dami ng mga invention, marami ng mga improvement, no? Marami ng chemical, marami ng nahahalo. So, umiiksi na ang year ng tao. So, sabi, kaya it was written, no? Ni Moses, a long time ago, 1,000 years ago. At ang sabi niya, a lifespan to a mere 70, and yet some of you grace to live a still longer. But even best of years are marred by tears and toils, and in the end will nothing more than a gravestone in a graveyard. We're gone so quickly, to so swiftly, we pass away and simply disappear. That is our life. Di ba, ang buhay po natin, sabi nga, para lang daw hamog. Vapor. Sabi ni Moses, 70. Siya, umabot siya ng 120. So, 60. Pag 60 ka ngayon, katulad namin mga senior, mga baby boomers, taas ang kamay. Baby boomers. Praise the Lord. May huminga ka. Ibig sabihin, pinagpapala ka ng Panginoon. Amen. And you reach that age, no, parang sa alak, ikaw na yung yung vintage na dumaan ka na sa maraming bagyo, maraming pagsubok ng buhay. And yet, Moses prayed, Lord, teach me to number my days that I may gain a heart of wisdom. Which means, yung heart of wisdom niya, yung wisdom niya sa buhay niya ay dapat nanggagaling sa Panginoon. At sa panahon po natin, we are so blessed because yung wisdom na yan
available po sa atin in your cellphone, in your laptop, in your social media. The Word of God is the wisdom that we need every day. Amen. Kaya nga, number your days. Kaya nga, nung si Kristo ay pumanao po dito, ang tinuro niya, the Lord's Prayer, give us this day our daily bread. The bread that we are speaking here is not only the bread na kinakain, kundi yung pagkain mo para ikaw ay mabuhay, no, hindi lamang sa tinapay o sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. You need that word. You need that kind of food. Dahil sa panahon po natin, we are in the end time. Nandun na po tayo sa dulo. Pero hindi ko alam kung kailan yon. No? Pero nandoon na po tayo. Because the gospel is being preached. Na-preach na po yung gospel to all the nation. And then the Lord comes. Sabi po doon sa Word of God. And yet we do not know the right time. But in spite of all these things, daririto ka, nabubuhay ka, learn to number your days. 365 days in a year, you will have a 365 fears or worries or takot or pangamba sa buhay po natin or problema every day of our life. No one here is sa isang araw walang problema. Meron ba? Tulungan niyo naman ako para alam ko paano magka-problema. Diba, every day we have problems, we have worries. Pero ang sabi ng Panginoon, do not worry. Diba? Do not worry in Matthew 6. What you eat, what you wear, where you live. Your Father in heaven knows all these things. Sabi din ka na. Pero ang sabi ng Lord, seek first. Paboritong verse ng mga tatay. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Amen? Amen. So, number your days. Sabi nga sa Tagalog, buhay namin ay hanggang 17 taon lamang. Kung malakas pa, ay abot naman ng 80. In-interpret ko na lang sa Tagalog. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang taon ay puno ng paghihirap. Amen. Puno ng paghihirap at kaguluhan. Talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami mawawala. Amen. Totoo naman yun, di ba? Yung buhay po natin dito sa mundo ay may purpose. Kaya nga purposeful. Purpose ang dapat na buhay mo for 2026. Kasi you will leave a legacy as a person. Di ba? When you retire in a company, gusto mo bago ka mag-retire, may legacy ka. Matatandaan ka, ito si Chi, napakabait na supervisor. Di ba, Eric? Amen. Di ba? Katulad namin nung umalis kami ni Pastor Henry, no, we were born again in that company. That is the purpose of the Lord. Bakit kami nasa PLDT? And thanks be to God, yung purpose ng Lord, nilagay kami doon, hindi po nawala ng saysay. Kasi why? When we left PLDT, we become a pastor. Na hindi ko naman pinlano sa buhay. Nung naging cell group kami ni Amang Henry sa church, kasama ko si Doc Mike, wala na kaming balak magpastor. Bowling lamang kami. Bowling, Game Boy, madaling araw, naglalaro kami ng Game Boy, Battle Minefield ba yun? Yung tanke. Alas 3, alas 4. Battleground. Kaya yung mga anak ko, pag nakikita ko naman na madaling araw, parang ako yun. Wala kasing online game yun. Kailangan magkasama kayo, family computer. Joystick ang gamit namin. Social kami na. Pag-ganon, parang laro. Those, and even as we grow, sabi mo gano'n, yung sa mga pinamagandang taon daw ng ating buhay, meron din punong-puno ng paghihirap, sabi ni Moses, at kaguluhan. Tama ba? You will only experience victory if you are in a battle. You will never know if it is a victory if you are not in a battle.
Hindi mo masabing tagumpay ang isang bagay kung hindi ka dadaan sa pagsubok. Kaya kapag ikaw ay nagtagumpay, dahil kasama mo ang Diyos, nakita mo na, katulad ng inawit natin, you're so good to me. Amen. Hindi mo lamang siya sinabing, when you say God is good, you say all the time. When you say all the time, oh, amen. You have the courage to declare that even though may problema ka ngayon, you can always say God is good. Not because yun ang sinasabi, kundi yun ang nararanasan mo. Kaya nga sabi ni Moses, sa Tagalog, buhay namin ay hanggang 70 years old lang, o kung malakas pa ay abot ng 80. So kung 70 ka, praise the Lord. To those who are 70 and above, praise the Lord. Amen. To those who are 60, praise the Lord. Eda turned 60 and Doktora turned 60 last year. Pero this year ni Ate Eda. Last year ka ba? This year. This year pala. Sorry, Doc Amy. Sorry. Kala ko kasi, pare kasi Imelda na mali lang ako. Pare po sila Imelda. So at the age of 16, di senior po ni Eda. No, tomorrow, she'll be returning working. Hindi niya senior yun, pero lalaki ulit tides niya. Magtatrabaho siya 3 times a week on-site, 2 days work from home. O, biruin mo, nagkaroon siya ng laptop at bagong cellphone. Kasi kailangan niya sa trabaho. Binigyan siya ng company. Amen. So, don't stop learning. Don't stop doing great things, new things. Because this is where God wants you to be. Kasi pag hindi mo nakita ang buhay mo ay wala ng purpose, matitigo ka talaga. It will stop. You will die. At pag namatay ka ng ganon, ang sagwang tignan. Namatay si Juan o si Pedro sa lungkot. Nawala ng pag-asa. And that is not the promise of God to you. The promise of God for you this year is to become a purposeful person. Pero bago mo malaman yung purpose mo, have a heart of wisdom that comes from God. And number 1 is to number your days. So wag mo munang tingnan si Judith this week. Kasi mag-akinsenas na may Judith ka. May babayaran ka. Wag muna. Tingnan mo muna si Lord ngayon. Amen. Dahil hindi mo mai enjoy yung ngayon kung iniisip mo na yung bukas. Yung dapat na masaya ka ngayon, hindi ka masaya kasi may babayaran ka bukas eh. Totoo naman, meron naman talaga. Pero it's your choice to be sad than to be happy because your God is so good to me. Amen. So pray for us, yung mga tatay. Because this coming Friday, tutuloy po namin yung aming prayer. After my birthday celebration. So kung wala kang ginagawa, punta kayo dito Friday. Okay? Then number 2, sabi pong ganon, di ba? Help us to remember that our days are numbered. So hindi rin po nagkamali ang Panginoon, bakit every year celebrate mo yung birthday mo? So imagine that, Noah, Methuselah is the oldest person in the Bible. His age when he died is 969. So every year, kung nagbo-blow siya ng candle, 969, paano siya kaya magbo-blow ng candle noon? Mula dito siguro hanggang doon, tapos babalik. 969. During those time, Noah was, I guess, 900 din yata. 950. Ang mother ni Pastor Henry namatay, 102. Imagine that. Pastor Henry is praying that he will reach 120. Amen! Kasi yung mga bata, Junsa, kaya huwag kang magbibiro. Si Pastor Henry pa magkakasal sa iyo.
O Josh, si Lolo Henry kasama mo pa rin. 100 ito. Sabi ni Josh. So if you know how to number your days right, God will always supply you. God will always be there to provide for you. Amen. Number 2, sabi pong ganon, and help us interpret our lives correctly. When you say help us, you pray for it. Amen. So, mapasok na kayo yung prayer ministry natin. So, I believe it's not an accident in our camp. We discuss prayer for so long. Ito pala yung missing link natin na sinasabing collaboration. We want to collaborate with the baby boomers, to the Gen Z, to the Alpha generation. Ano pa yung generation niya, Eda? 65? Ha? Gen X? Mga X-Men pala, tsaka X-Woman. Mga Gen X. Ang hirap emerge or i-gel. Di ba nakita natin, sa amin pa na nung baby boomer, yung love language namin, bawal. Yun sabi ni Pastor Edwin. Ngayon, yung love language ng mga alpha, paano nga ulit? Bank transfer, Gcash. Di ba? So, si Moses, sabi niya gano'n, help us to number or interpret our lives correctly. Pray for it. Teach us to number. Ask God to teach you to live wisely. When you say wisely, when there is correction, when you read the Word of God and there is correction, immediately correct yourself. And when the pastor say to you, if you want to seek advice, or if you want to seek if you want to seek advice or counsel, and the pastor or your cell leaders, praise be to God, meron po tayong cell grouping, at kapag meron po kayo cell leader at alam niyang kailangan ka i-correct, accept it wisely. Amen. Amen po ba? Kasi sabi mo gano'n, you have to accept correction. Because correction, kaya kapag sumama ka sa wise, you will also become wise. Go with the fool and you will become more fool. Sabi po ng Proverbs. So, sabi ni ng God sa kanya, sabi ni Moses sa God, Lord, help us to interpret our lives correctly. Amen. And when you know, when you pray for it, and you know the will of God sa buhay mo, ang susunod po doon, sabi po doon, and interpret our lives correctly. So when you know that you are being corrected, you know the will of God, ang susunod po doon, you will live with purpose. Amen. So malalaman mo lamang yung purpose mo kapag alam mo na yung will ng Lord sa iyo. Kaya nga, sabi doon, help us to interpret our lives correctly. Invest your time meaningfully with God and others. So yun po yung sabi ni Jesus, di ba? Sabi nung high priest o yung mga religious people, what is the greatest commandment, Jesus? Ano sabi ni Jesus? Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your whole being. And the second one is that, love your neighbors as you love yourself. So, simple. Doon po lahat pala magmumula if you can live with purpose. Love your God. Love your neighbors. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Tawa-tawa tayo, pero that is the very essence of how to live with a purpose. You know that you love your God and God loves you. And because you have the love of God, you can love others.
Kaya nga po, yung pong fruit of the Holy Spirit last year na pinag-aralan natin, sa mga tatay po, very evident yan. Natututo kami about living with love, with joy, with patience. Patience, number 1 na problema. At pinaka-high ay yung self-control. Imagine mo yung isang tatay dito, hindi nakasama sa camp, nililinis, inaasikaso ang church, biglang tatawag yung asawa. Naiiwan ng susi. Ang tatay, nataranta. Pwedeng magalit, di ba? So, nag-isip, buti na nag-post. Yan ang dapat po, pag galit kayo, post. Kasi ang choices niya, number 1, ipalalamog yung susi. Ang problema, di ba, pagpunta natin nung wala signal? Paano kung pagdating nung lalamog, nasaan ako pupunta? Ay, bahala na, tapong ko na ito susi. Tatay, hindi na sila nakauwi. Number 2, mumotorin niya papunta doon. Solo joyride. Ang tagal na namin pinaplano mag-ride sa Marilake. Matutuloy siya mag-isa. So sabi niya, pag nagmotor ako mag-isa, pagbalik ko mag-isa ako. Ang sad ng buhay niya. So, he asked God, Lord, paano ba natin gagawin? Nag-angkas siya. Praise be the Lord, may tumanggap sa angkas. Kung ako yung angkas, hindi ko tatanggapin yung kahit bayaran ng 3,000. Tanay eh. No signal. Yung may tumanggap, tuwan-tuwa. Kasi sabi, yun ang pinakamalaki niyang singil, 1,400. Pero nung dumating siya doon, ang sabi ng driver, ito na ang pinakamalayo kong hatid sa tanang buhay niya at hindi na siya babalik sa lugar na yun. So pagdating, yung tatay, siyempre pagod 3.5 hours. Nakasangkas. Mahirap po yung nakaangkas, sakit sa puwet. Pagdating doon, pwede ka magalit. Pwede mong pagalitan yung anak na nakaiwan. Pero dahil mahal mo ang Lord, mahal mo yung anak mo, abay, nakuha pa magbiro. Saan mo naiwan yung susi? Ito, dala ko. Oh. You can change your attitude and you can change the atmosphere. So, tatay, haba natin yung pasensya. Ako, problema ko rin yung patience. Number 3, live with purpose. Number 4, okay, punta tayo pag kailangan matapos na ako. Guard your heart. Sabi po doon sa Proverbs 4:23, can we go there? Ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan, sapagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sabi po doon, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So out of the abundance of your heart your mouth speaks. So kung ano daw yung laman ng puso mo, yun ang nagdidikta ng pwede mong desisyonan sa buhay mo. Kaya kung ano yung nilalagay mo sa puso mo, yun ang pwedeng lumabas sa bibig mo. Kaya nga sabi nagsulat ng Proverbs, ingatan natin ang ating puso. So paano natin siya iingatan? Kain tayo ng lechon kawali, kain tayo ng lechon. Ganun ba? Kain tayo ng steak. Ang kailangan natin ay lagyan natin siya ng salita ng Diyos. Magbabad ka sa salita ng Diyos. Praise be to God dahil meron tayong cell group, your Paul and your teammate, your cell leaders will always check you. So, it's not an accident. Last year, we started yung, one brother shared to us, let's have a Bible reading. No? Binigyan niya kami ng calendar. Yung calendar ko nga ngayon, nabasa na eh. Kasi nandun lang sa bag ko eh. Kasi kahit saan ako naroon, kukunin ko yun, tapos magsusulat ako doon kung ano yung rema word ng Lord. O kung anong chapter ka na. So, ang aim lang namin doon is to have a tawag doon?
magkaroon kami ng desire, no? Para bang exercise na maging habit for me yung pagbabasa ng Bible. And beginning this year, thanks be to God that Pastora Joyce gave us this. Palakpakan po natin. Sino tumanggap nito? Lahat ng campers. Huwag niyo pong itago lamang yan na parang planner. Pagbukas mo ay 2010. May planner pa ako sa bahay 2010. Pagtingin ko, walang sulat. Walang purpose. But this time, sabi ko, Lord, I will write something in this notebook. And then when I wrote, sabi ko, nagsimula ako sa Proverbs 1 and then Psalms 1. Kasi sa Proverbs po, 1 to 31. So, ibig sabihin, one proverb, one day, one Proverbs. Na pwede mong basahin. Tapos sa Psalms naman, 150. Okay? So, sabihin mo, ay, lapas na ako sa 31 years old eh. Meron ka pa rin sa, kung wala ka na sa kalendaryo, naroon ka pa sa Proverbs. Sa Psalms. So, I read Psalms every day. Nakakatuwa kasi every time na I read, sabi ko, Lord, thank you na sa mga binibigay mong mga revelation sa akin in the book of Proverbs and in the book of Psalms. No, it encouraged me a lot to read. So, let this be on 2026 yung new level ng yung purposeful person is to have a habit of reading the Word of God. Everybody said, Kasi kung gusto mo tumama ka, the Lord will go before you. When you say the Lord go before you, it means He's in front of you, and in front of you is the Word of God, and the psalmist says in Psalms 119, di ba sabi gano'n? Thy Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Amen? So, nasa harap yun. Di ba? Pag madilim, yung flashlight, hindi mo ilalagay sa likod. Sa harap. And that's the Word of God. Amen? Saya nga, live with purpose, and when you guide your heart, kasi you guard your heart, it protect it from evil. Set your wisdom deeply, accept correction, feed it with good, align it and influence it with the wisdom that comes from God. Amen. Mahirap pong maging bisyo yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Tama mo ba? Mahirap pong mahirap simulan yung bisyong gano'n. Kasi sanay ka sa mga bisyong nagpapasaya sa iyong mga nararamdaman. Flesh. Kasi po yung vision ng pagsasalita ng Diyos, it will always go against the flesh. Tulad ngayon, Sunday, tinanghali ka nagising. Ay, hindi lang ako attend, meron namang online. Ay, marami kong labada. Hindi na muna ako attend service. Maintindihan na yung pastor, pag tinext mo siya, Pastor, I cannot come. Siyempre, ang sagot naman ng pastor niyo, mabait, na pogi. Okay. Pero kausapin ko si Pastor Nandi, yung anak mo yan, ganito, man. Hindi na naman umaten. Dito po ako magtatapos. Sabi ko gano'n, the starting point for acquiring wisdom is to be consumed with awe as you worship. Kanina, I believe, when we worship the Lord, we are all consumed. You can cry, you can laugh. When you begin to worship Jehovah God, to receive the revelation of the Holy One, you must come to the one who has a living understanding. And that is the Word of God. Ano sabi po doon? Wisdom, next verse 11. Wisdom, ano daw gagawin ng wisdom sa'yo? Will extend your life, making every year more fruitful than the one before. Amen. Amen. So I believe, 2026, last year, hindi po aksidente. Last year, our topic is
John 15. To be fruitful and to multiply. Tama ba? Tama ba ako? John 15, nagtagal tayo, di ba? Yung stay connected. The vine and the branches. Amen? And praise be to God, namumunga po tayo. Even our student, look how si Gabi nagdala ng kaklase. No, at her age, yung mga Thursday group pa namin ng mga katatayan, dumadami na po sila. Praise the Lord, palakpakan po natin ang Panginoon. Although hindi pa sila nakakatin ng Sunday service, ang laging declaration, welcome to our cell group every Thursday. At meron na pong babae, kaya namang problema kami ngayon. Kasi may sumasama pong babae. Siyempre, hindi naman namin pwede idalhin siya sa isang grupo. Kaya, kung may kasama pong babae on Thursday, I suggest, and I pray na may sumamang, kasi may mga usapang babae. Ilan po barakoy nandun. Minsan nga, nakasando lang sila, nagsisell group, tapos may kasama babae. So, this will be a new thing for us. Ito yung dinideklarang new things. Praise be to the Lord, yung mga tatay po natin is so willing. They were the cleaner, the silent cleaner of our church. But now, they begin to rise up as a man of God na tinawag po ng Panginoon para gamitin sa ating pong gawain dito sa simbahan. Amen. Amen. Kaya nga sabi niya, wisdom will extend your life, making every year more fruitful than the one before. And this year, I believe, and I declare pala, not only to believe, but to declare, na it will be a year of new things sa buhay mo. Kung may marami kang problema, maraming blessing kang tatanggapin. When you pray strength, dito ko na-realize, when you pray strength, God will allow you to undergo so that you will experience the strength that comes from God. Undergo some difficulties. So, huwag ka basta-basta mananalangin. Lord, give me more money. Magkakaroon ka na maraming mga problema sa kaperahan bago mo matutunan kung paano mo malaman ang value ng pera. To become a good steward. To become how to give. Kung hindi ka nagbibigay, not because you are funding this church, sabi po nung nag-share, but because you know that you cannot outgive your God. Amen. And amen. Be faithful in little things. Be faithful in attending in your cell group. Kahit wala sa tingin mo, walang nangyayari. Para bang routine. Pero only to find out after so many years, yung cell group pala lumalago. Yung mga kalalakihan, pray sila ng pray. Kala ko walang mangyayari. Pero nangyari, nagbunga yung mga panalangin nila. Kapag, alam mo, manalangin para sa Panginoon, idadagdag yan ng Panginoon para sa iyo. Amen. Kaya this Friday, nindeclare ko ng mga tatay, after the celebration, we will pray. Hanggang anong oras tayo abutin. Kasi, noong 2024, I remember we have an overnight prayer here. Last year, nakalimutan namin. So, this coming Friday, we'll be spending eating, feasting, and then prayer. Tutunawin namin sa panalangin yung mga lalamunin namin sa Friday. Amen. So, let's all rise. Praise the Lord. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Let's pray. Wala ba akong background music? At early age, this young boy is now becoming a very faithful po si Ray now in attending the practice. And last Wednesday, I saw si Josh, na-perfect niya na yung drum. So, to those youth who want to learn music, there is an opportunity for you to learn. But please come. You cannot learn from online. Come every Saturday. Tito Junel is so willing to help you.
Nabang available po si Tito Junel. So to those who want to learn from guitar, from keyboard, drums, isa lang kasi drums natin Amen. Kahit wala nga drum sa bahay, si Josh di ba? Parang yung mga anak ko rin, wala namang instrument. Pero you're willing, your heart is so willing. God will honor the desires of your heart. No age limit. Kung matanda ka na, you can join. Kaya lang mahirapan ka sa keyboard, malamang yung mga daliri mo matitigas. Pero don't worry. Kuya Junel will bring a stick. Nakakatawa po, pero those are the things that maybe, no, I'm not saying, but I am believing God can create opportunities for you because you're still here, humihinga ka, may purpose ka. Amen. Pero mas maganda, you start young. Hallelujah. Let's pray. Oh, Jesus. Oh, Jesus, we honor you. We give you all the praise and glory for what you will begin, for what you will about to do sa aming buhay for this year 2026. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, sa mga bagay na sinabi mo sa amin sa umagang ito. Ano man ang word mo para sa amin, Lord God, your Rhema word for today, the now word, Lord, that we receive, it will be just like a seed. Magiging isang binhi ito, Panginoon, na matatanim po sa aming puso, and it will create, oh God, a space that will enable us, Lord, not only to have that seed planted sa aming puso, Panginoon, kundi it will bring forth life. It will become a tool for us to understand, to know that as we walk our 365 days of this year 2026, oh God, matututo po kami, Panginoon, bilangin ang aming araw, ang aming buhay, na kasama ka namin. Na hindi mo kami iiwan at pababayaan. Na ang salita mo ang kalakasan namin. Babalik kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Kung kami naguguluhan, kung kami nalilito, kung kami ay nawawalan ng pag-asa, ang salita mo ang aming babalikan, Panginoon. Na nagsasabi, that you will teach us to number our days right, that we may gain a heart of wisdom. Today, Lord, this is our prayer, to live life to the fullest, knowing your intention and your purpose, your divine will po sa aming buhay, Panginoon. There will be a time, so God, there will be battles. But the battle is the Lord and the victory is ours. There will be times, oh God, that there will be discouragement or even correction. Thank you, Lord. Ang una namin makikita ay minahal mo kami kaya mo kami kinukorek. Mahal mo kami kaya po kami inaayos. Mahal mo kami, Panginoon, dahil meron kaming tamang direksyon na dapat lakarin. Bigyan mo kami ng pangunawa dahil ang lahat ng bagay hindi namin kayang unawain. Pero dahil ito ang nais mo para sa amin, Panginoon, gagawin namin ito ng walang pag-aalinlangan at may pusong pagsunod at pagtitiwala na ikaw ang makapangyarihang Diyos na gagawa nito para sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ng pusong nakikinig, nagpapaturo, at nagpapabago na aming pananaw, nararamdaman, at nakikita. Kung wala kami, Panginoon, karunungan, hihingi kami sa iyo dahil ikaw ang Diyos na hindi maramot. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng sagana para sa amin na iyong mga anak. Kaya, Panginoon, salamat po. Sa araw pong ito, tinanggap na namin, Panginoon, ang mga kakailanganin namin. At ayusin namin ito, Lord God, kasama ka. Hindi kami panghihinaan,
kundi patuloy kami magtitiwala sa iyong mga salita at pangako na patuloy mong sinasabi sa amin every day of our life. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Binabalik namin sa iyo, Lord God, ang mataas na pagsamba at pagpuri sa pangalan po ni Jesus na po aming Panginoon. Amen.